Sa videong ito, ibabahagi ko kung ano ang 10 bagay na dapat gawin ng mga OFW sa pera nila. Ang una dyan ay mag-ipon agad. Huwag nating hintayin na may matira bago tayo mag-ipon. Dapat ang mindset natin ay mag-ipon muna bago gumastos. Siguro kahit malit lang yung naipon natin kada sahod, ay okay na yun. Malaking tulong na yun para sa emergency, future goals, investment, sa pamilya at sa retirement mo. Pwede nating sundin ang simpleng rule na 50, 30 at 20 rule. Yung 50% para sa needs mo, 30% para sa wants mo, at 20% para sa savings o investment mo. Mga kabayan, hindi habang buhay malakas tayong magtrabaho abroad. Habang may income tayo ngayon, samantalahin natin ang pagkakataon para maganda sa kinabukasan. Tandaan, ang maliit na ipon ngayon ay malaking tulong sa future nating bukas. Pangalawa, ay buo dapat ang emergency fund. Mga kabayan, pangalawang importanteng advice ko para sa ating mga OFW ay bumuo ng emergency fund. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang emergency. Pwedeng magkasakit, mawalan ng trabaho, madali ang sahod, magkaroon ng family emergency, o anumang hindi inaasahang pangyayari. Kaya napakalaga na may nakahandang pera para sa emergency. Recommended na magkaroon tayo ng 3 hanggang 6 na buwang worth ng ating monthly expenses. Kung halimbawa, ang gastos mo bawat buwan ay 3,000, mas maganda kung may emergency fund kang 9,000 hanggang 18,000. Tips para makabuo ng emergency fund. Magtabi ka buwan-buwan. Huwag mo rin gagalawin kung hindi totoong emergency. Ilagay mo na ito sa hiwalay na savings account. Simulan mo lang, kahit maliit. Tandaan mga kabayan, mas mahirap ang emergency kapag walang nakahandang pera. Habang may trabaho at income tayo ngayon, maganda tayo para sa future at seguridad ng ating pamilya. Pangatlo, ay mag-invest para sa kinabukasan. Pangatlong importanteng advice ko para sa ating mga OFW ay mag-invest para sa kinabukasan. Hindi sapat na puro ipon lang, kailangan din nating palaguin ang pera habang may panahon pa. Tandaan, kapag ang pera ay nakatambak lang, unti-unti itong nawawala ng value dahil sa inflation. Pero kapag marunong tayong mag-invest, may chance na lumago ang ating pera at makatulong sa future natin. Ito yung mga halimbawa ng pwedeng investment. MP2 o Pag-ibig Savings. Marahil pamilyar na kayo sa MP2 o Pag-ibig Savings. Napakalaki ng tulong nito para sa iyong paglago ng pera. Or mutual funds, stocks, UITF, real estate, maliit na negosyo at iba pang legal na investment. Mga benepisyo ng pag-invest. Lumalaki ang pera. Nadadagdagan ang income. Nakakatulong sa future goals. Mas mabilis maabot ang pangarap at magkaroon ng financial security para sa iyong pamilya. Pero mga kabayan, bago mag-invest, siguraduhin muna natin na may emergency fund na tayo. Naiintindihan natin ang investment at hindi tayo nagpapadala agad sa mga easy money. Tips para sa pag-invest. Mag-aral muna bago maglabas ng pera. Mag-invest lang sa kaya mong i-risk. Maging consistent kahit malit lang. Mag-isip pang long term. Tandaan, ang best time para mag-invest ay noon, pero ang next best time ay ngayon. Kaya huwag hayaang naka-idle lang ang pera. Gawin natin kumikita ito para sa ating kinabukasan at pamilya. Number 4, iwasan ng utang at luho. Pang-apat na advice para sa ating mga OFW ay iwasan ng utang at sobrang luho. Habang kumikita tayo abroad, madaling matukso sa shopping, gadgets, online sale, luho, at lifestyle na hindi naman talaga kailangan. Pero tandaan mga kabayan, hindi habang buhay malakas ang ating kita. Kapag nasanay tayo sa sobrang gastos at utang, mas mahirap makapag-ipon at makapag-invest para sa ating mga future. So bakit dapat nating iwasan ng utang? Kasi dumadami ang gastos dahil sa interes. Nadadagdagan yung stress, nababawasan ng ipon, nahihirapan maabot ang goals, at nawawala na yung financial freedom. Kaya importante yung tamang pag-budget. Simpleng budgeting tips nga pala para sa ating mga OFW. Itala mo kung ilan ba ang income mo. Itala mo rin kung ano yung mga nagagastos mo. Tapos magtakda ka ng limit kung hanggang magkano lamang yung dapat mong gastusin. Tapos yun ang susundin mo buwan-buwan sa iyong budgeting. So bago ka bumili, tanungin mo muna yung sarili mo. Kailangan ko ba talaga to? May mas murang alternative ba? Makakatulong ba to sa future ko? O baka luho lang to?
Tandaan, mas maganang buhay kapag walang mabigat na utang. Disiplina sa pera ngayon, mas magandang buhay bukas. Panglima, palaguin ang sarili. Palaguin mo yung sarili mo habang nagtatrabaho tayo ngayon sa abroad. Huwag lang sana puro trabaho at padala. Maglaan din tayo ng oras para mag-improve at matuto ng bagong skills. Tandaan, ang pinakamagandang investment ay ang investment sa sarili. So bakit nga ba ito mahalaga? Kasi mas maraming oportunidad na darating sa buhay mo. Mas mataas ang chance sa mas magandang trabaho. Kaya naman mas mataas na income, mas handa ka sa pagbabago ng panahon. At mas magandang future para sa pamilya mo. Mga pwedeng matutunan: language skills, computer skills, online courses, technical skills, financial literacy, small business ideas, at marami pang iba. Mga simpleng paraan para mag-grow. Magbasa ka araw-araw, manood ng educational videos, sumali sa mga online courses, mag-practice ng bagong skill, at magtakda ka ng personal goals mo. Huwag natin sayangin ang oras natin abroad. Habang may pagkakataon, gamitin natin ito para mas maging magaling at mas handa tayo sa future. Tandaan, ang oras at effort na inilalagay mo sa sarili mo ngayon ay magbubunga yan ng mas magandang kinabukasan bukas. Patuloy tayong matuto. Patuloy tayong umunlad. Pang-anim, may plano at goals. Pang-anim na advice ko para sa ating mga OFW ay magkaroon ng plano at goals sa buhay. Hindi sapat na basta lang tayo nagtatrabaho at kumikita. Importante na alam din natin kung para saan ba yung pinaghihirapan natin. Kapag may malinaw ka kasi na goals, mas nagiging motivated at focus ka sa buhay. So bakit nga ba mahalaga na may plano at goals ka? Dahil nagkakaroon ka ng direksyon sa buhay. Mas madaling magdesisyon, mas focus ka na sa priorities mo, mas mabilis ka na rin maabot ang mga pangarap mo. Mas magandang future para sa iyong pamilya. So ano nga ba yung mga halimbawa ng goals na to? Makapagpatayo ng bahay, makapag-ipon para sa negosyo, makapag-invest, mabuo ang emergency fund, makatulong sa pamilya, at makapag-retire ng maayos. May plano, may direksyon, may pag-asa, may mas magandang kinabukasan. Mga simpleng steps para magkaroon ng plano. Sulat mo yung goals mo. Gumawa ka ng realistic na timeline. Hatiin sa maliit na steps. Mag-ipon at mag-budget. At maging consistent ka araw-araw. Dahil hindi mo naman kailangan sobrang laki agad ng pangarap. Ang importante ay may malinaw kang direksyon at ginagawa hakbang sa araw-araw. May plano ka man o wala, lilipas pa rin ang panahon. Kaya habang may pagkakataon tayo magtrabaho abroad, gawin nating makabuluhan ang bawat sakripisyo para sa ating future at pamilya. Pang-7, alagaan ang kalusugan. Pang-7 advice ko para sa ating mga OFW ay alagaan ang kalusugan. Tandaan natin, kapag wala kang kalusugan, mahirap magtrabaho, mahirap kumita, at mahirap abutin ang mga pangarap natin. Kahit malaki ang sweldo, kapag nagkasakit tayo, pwede rin itong maubos sa gamot at hospital. Kaya napakalaga na alagaan natin ang ating katawan habang nagtatrabaho abroad. Kasi bakit nga ba mahalaga ang kalusugan? Para sa mas malakas na katawan, mas productive na trabaho, mas iwas sa stress at sakit, mas marami kang energy para sa pamilya. At mas ma-enjoy mo ang buhay mo at yung future mo. Sa mga simpleng paraan para manatiling healthy, kumain ng masustansya, uminom ng maraming tubig, mag-exercise kahit 30 minutes, matulog ng sapat, iwasan ang sobrang stress, at magpa-check up ka regularly. Kasi madalas sinuuna natin yung trabaho natin at pamilya. Pero wag naman nating pabayaan yung sarili natin. Tandaan mga kababayan, ang katawan natin ang puhunan natin bilang OFW. Kapag malusog tayo, mas marami tayong opportunity, mas masaya ang buhay, at mas matagal nating matutulungan ang pamilya natin. Alagaan ang kalusugan ngayon para sa pangarap mo at para sa pamilya mo. Pang-8, palakasin ang disiplina sa pera. Palakasin ang disiplina sa pera. Hindi porket malaki yung sweldo mo abroad, automatic na yayaman na tayo. Maraming OFW ang malaki ang kita, pero hirap pa rin makaipon dahil sa walang budget, sobrang gastos, impulse buying, luho at kakulangan sa disiplina. Tandaan mga kabayan, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kinikita mo. Ang mahalaga ay kung paano mo ito hinahawakan. Bakit nga ba mahalaga ang disiplina sa pera? Kasi mas nakokontrol mo yung gastos mo. Mas madaling makaipon, mas iwas utang,
mas mabilis maabot ang goals, at mas secure ang future ng family mo. Ang disiplina sa pera ngayon, mas secured na buhay bukas. Pang-siyam, maging handa sa emergency at protection. Maging handa sa emergency at protection, hindi natin kasi alam kung kailan darating yung problema o emergency. Pwedeng magkasakit, mawalan ng trabaho, maaksidente, magkaroon ng family emergency, o anumang hindi inaasahang pangyayari. Kaya habang may trabaho tayo at may income, dapat naghahanda na tayo para sa future at seguridad ng ating pamilya. Bakit mas mahalaga ang paghahanda? Mas mababa kasi yung stress kapag may ipon at protection ka na. Mas handa sa emergency, mas secure yung pamilya mo, mas protektado ka, ang yung health at buhay mo, pati na rin yung income. At mas kampante na rin yung isip mo. So, ano ba yung mga dapat na gawin para maging handa? Magkaroon ng emergency fund, mag-invest sa insurance kung kaya, ayusin yung importanteng documents, magkaroon ng savings, magplano para sa pamilya, at magkaroon ng emergency contacts. Mga dokumentong dapat laging safe, yung passport mo, IDs, contract, ATM details, insurance papers, at important records. Mga kabayan, ang paghahanda ay hindi pagiging negatibo. Ito ay pagiging responsable para sa pamilya at sa iyong sarili. Kasi tandaan, hindi natin kontrolado yung bukas, pero pwede tayong maganda para dito. Mas malit man ang naiipon natin araw-araw, ang importante ay consistent at may direksyon. Maging handa ngayon para ma-secured ang buhay bukas. At ang paghuli ay huwag kalimutan ang Diyos at ang ating pamilya. Para sa ating pang-10 advice bilang OFW, huwag natin kakalimutan ang Diyos at ang ating pamilya. Habang abala tayo sa trabaho abroad, madalas napapagod tayo, nai-stress at minsan nawawalan ng lakas ng loob. Pero tandaan natin, hindi lang pera ang dahilan kung bakit tayo lumalaban araw-araw. Dahil ang tunay na inspirasyon ay ang Diyos at ang pamilya natin. Bakit mahalaga ang Diyos at pamilya? Kasi sila yung nagbibigay ng lakas at motivation sa atin. Mas nagiging matatag tayo sa problema, mas may kapayapaan yung isip natin. Tsaka parang may direksyon na din yung buhay natin at dahilan para magsikap araw-araw. Ito yung mga simpleng paraan para hindi makalimot. Manalangin ka araw-araw. Magpasalamat ka sa bawat biyaya. Maglaan ng oras para sa pamilya. Regular na makipag-usap sa kanila at iparamdam yung pagmamahal kahit malayo. Kasi mga kababayan, maaring malayo tayo sa pamilya natin, pero hindi yun yung hadlang sa distansya para iparamdam ang pagmamahal at suporta. At higit sa lahat kapag kasama natin ng Diyos, sa bawat desisyon, mas nagiging magaan at laban sa buhay. Tandaan, sa bawat pagod mo, may dahilan kung bakit ka lumalaban. Diyos ang lakas mo, pamilya ang inspiration mo, at pangarap ang direksyon mo. Kaya habang nagtatrabaho tayo abroad, huwag nating kalimutan ang Diyos at ang pamilya dahil sila ang tunay na yaman ng ating buhay.